Hi, magandang araw po sa ating lahat. Welcome kayo dito sa aking YouTube channel, ang Madiskarteng Waray. Kung bago ka lang sa aking channel, dito ay matututo kang magluto ng iba't ibang kakanin na pwede mong pagkakitaan. Kahit nasa bahay ka lang ay pwede kang kumita. Kaya naman panoorin niyo po dito sa aking channel kung paano nga ba ako magluto ng masasarap na kakanin. At hindi lang, syempre hindi lang kakanin ang pwede mong matutunan. Matututo ka rin mag-bake ng cake at mag-design ng cake. Kaya naman ngayong araw na ito ay isi-share ko naman sa inyo kung ano nga ba ang pwede nating ibenta ngayong darating na February. Ngayon naman ay isi-share ko sa inyo ang aking puto red na pwede na siyang ipanglaban sa red velvet. Kaya naman samahan niyo na po ako at ituturo ko sa inyo kung ano nga bang sekreto, bakit nga ba masarap ang ating puto red. At dahil nga January na ngayon at napakabilis lang ng araw, ayan, napakabilis lang ng buwan, kaya naman hindi natin namamalayan na February na pala. Kaya naman ito, gumawa ako ng, ayan, heart shape. Puto lang po ito. At tingnan nyo naman na napakaganda na niya. O, diba? Ang ganda-ganda niya. Kung gusto nyo matutunan kung paano gumawa nito at alam ko na makakatulong po ito sa inyo at bibigay tagtag sa inyong kaalaman, panoorin niyo po ang aking video. Samahan niyo po ako at magluluto na tayo ng puto red. Ayan, puto heart shape. Sa pagluluto ng masarap na puto cake, ito ay kakailanganin natin ng itlog na maalat. 2 piraso po ito at hihiwain po natin ito ng pabilog. Ayan. Kailangan ang inyong pag-slice dito ay maninipis lang para hindi po siya lumubog once na ilagay na po natin ito sa ating puto cake. Ito mga kawaray ay palaman po ito. And then, ngayon ay isusunod naman na natin dito ang ating Eden cheese or kahit na anong cheese ay pwede nyo pong ilagay. Pero para sa akin ay mas masarap ang Eden cheese. Ang gagawin natin dito ay slice din po natin ito ng maninipis dahil nga po ay medyo madami po ang gagawin natin para magkasya itong maliit na Eden cheese doon sa ating lulutuing to cake. Once na na-prepare na natin ang ating pangpalaman, ngayon ay pagsasamahin na natin lahat ng ating mga ingredients. Uunahin natin dito ang dry ingredients. Ang una nating ilalagay dito ay ang ating all-purpose flour. 3 cups po ang ginamit ko dito at dahil nga po ay pang sample lang ito kaya 3 cups lang. And then idadagdag po natin dito ang ating pangpalsa, walang iba kundi ang baking powder, 6 teaspoon po ito. And then ang ating white sugar or wash sugar, 1 and 1 half. Dahil mas mahal ang white sugar, kaya naman wash ang ginamit ko dito. And then ilalagay natin dito ang ating pang-balance ng lasa, walang iba kundi ang ating asin. 1/2 teaspoon lang po ang ginamit ko dito. Once na may lagay na natin lahat ng ating mga dry ingredients, ngayon ay mimix ulit natin siya. Pagkatapos ay ilalagay na natin dito ang ating Alaskay Bap. Ito ay 370 ml, yung malaki po. And then pagka mailagay na natin, tsaka tayo mag-add dito ng ating tubig or water. 1 cup lang po ito, huwag sosobra dahil sobrang lalabsak po ang ating puto cake. Once na mailagay na natin, imimix natin ito ng mabuti. Then lalagay natin dito naman ang ating 3 pieces of egg. Dito ay gumamit ako ng medium size lang. Kung wala kayong mahanap na itlog na medium size, large, 2 piraso. And then okay na at na-mix na natin ito. Tsaka na natin ilalagay dito ang ating butter or margarine. Pero kung walang butter, margarine, pero mas mainam na butter na lang talaga. And then ngayon, haluin ng mabuti. Maglagay tayo dito ng vanilla flavor. 1 teaspoon lang po pang palasa at mas malinamnam ang ating puto cake. Once na okay na lahat, ngayon ay ilalagay naman na po natin ang ating food color. Huwag mag-alala at dahil walang aftertaste ang food color na ito, dito ay gumamit ako ng 2 teaspoon. Depende pa rin sa inyo kung sa tingin nyo ay hindi pa ganun ka-red, magdadagdag kayo pa unti-unti. Once na okay na at na-mix na natin ito, kailangan po natin ito sinasalang mabuti. Bakit nga ba natin sinasala? At dahil iniiwasan natin na may pamumuo pa tulad ng baking powder, once na ito ay hindi natin masala,
papait or ibang lasa ng ating puto cake. Kaya naman palagi natin itong sasalain sa tuwing magluluto tayo ng cake. Pagka okay na at nasala na natin, ipe-prepare naman na po natin ang ating mga baking pan. Dito ay gumamit po ako ng heart shape. Sa mga magtatanong kung saan ko nabili ito, sa Shopee po, nagpa-order lang po ako, doon ko siya nabili. And then, para hindi dumikit, kapag maluto na ang ating cake, nagpunas po ako ng butter and then naglagay po ako ng all-purpose flour. Yan po ang aking technique or ginagawa ko tuwing wala po akong parchment paper. So, dahil nga nagtitipid tayo, yan lang po ang diskarte natin. Ayan na nga po, naglagay po ako dito ng ating palaman. Walang iba kundi ang ating salted egg and then ang ating egg and cheese. Once na milagay na natin, maglagay ulit tayo ng butter. Okay na yan. Kailangan kapag gumagawa kayo nito or na prepare nyo na po ito, kailangan nagpapakulo na kayo ng tubig. Bakit nga ba kailangan nagpapakulo na kayo ng tubig? Dahil once na maisalang nyo na ito, isinasalang nyo, kailangan kulong-kulo na ang inyong tubig. Iwasan natin na isasalang natin ay hindi pa kulo ang tubig. Dahil kapag hindi kulo ang tubig na isalang natin ito ay papangit at hindi maganda ang kinalabasan at flat lang po siya. Dito ay nag-design po ako. Depende sa inyo yun kung magde-design pa kayo at didesignan nyo pa yung heart nyo. Dahil nga gusto ko yung parang tumitibok-tibok. So ito na, ilalagay na po natin ito sa steamer. At dahil nga malaki ang aking steamer, kaya isang salangan lang po ito. And then, pagka kumukulo ng ating tubig, tsaka naman natin ito sasalang or lulutuin natin ito ng 30 minutes or kung medyo makapal ang inyong paglagay, ngayon ay ilulutuin natin ng 35 minutes. Pagka maluto na natin ito, hayaan natin itong kumulo or maluto lang, wag natin itong bubuksan ang takip, uurasan lang po natin siya. Kasi pagka bukas tayo ng bukas, mapapasukan siya ng tubig at hindi na po siya aalsa at papangit po ito. Once na umabot na ng 30 minutes, tsaka nyo po i-check. Kumuha kayo ng toothpick, tingnan nyo po kung may basa pa ba. Once na may basa pa, ibig sabihin ay ito ay hilaw pa. Kapag niluluto nyo ito, mahinang apoy lang at dahil hindi po pwedeng mabigla ang pagluto nito. Pagka mabigla natin ang pagluto nito, ito'y bibiyak at hindi magiging heart shape ang kinalabasan ko di putok-putok. Minsan nakakabasa po ako ng comment nagtatanong kung bakit nga ba ang kanyang puto ay pumuputok at napakapangit ng kinalabasan. Depende po yun sa apoy yan na ginagamit nyo. Tulad ng kapag kakahoy, hindi nyo po makokontrol ang inyong apoy. Ang suggestion ko ay kailan talaga para ma-control nyo siya ng mahina lang o luhit. Ayan. So pagka okay na yan at after 35 minutes, ayan nga po, tapos na ang ating puto cake at talagang napakasarap nito. Hindi kayo magsisisi dahil nga po, napakadali din po ang pagluto nito. At kahit ikaw ay baguhan, sundan nyo lang po ang aking ingredients or ang aking recipe. Lahat yan ay walang sikreto na itinatago. Yang inyong bago pa lang or first time ka pa lang na nagluluto, ikaw ay mapiperfect na. Promise ko yan sa iyo. Kung sakaling ikaw ay nanonood ngayon, hindi lang po pagpuputo ang pwede kong maituro sa iyo. Dalawin niyo po ang aking mga video dito at alam kong makakatulong. At dahil nga po icing na lang, cake na talaga. Kaya naman abangan niyo po ang aking susunod na video. Ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako maglagay ng icing. Kaya naman tikman na nga natin ang ating nilutong masarap na puto cake. Wow, talagang lasa niya. Parang talaga siyang cake na cake. Nakikita niyo yan, no? Maligag mo pala. Abangan niyo po ang aking part 2 na video nito. Ipapakita ko sa inyo yung pag-a-icing ko nitong ating heart shape. Lagyan natin to ng icing. Pwedeng-pwede na talaga siya sa cake. Ayan, pwedeng-pwede na siya lagyan ng icing. Then, napakaganda at lambot nito. Ayan. Gusto ko siyang lagyan ng icing. Kaya ipapart 2 natin. Ang sarap. Ito pa lang. Nakita niyo yan? Ayan. Nakita niyo yan, Chetan? Ay, napakalambot. At ang ganda ng pagkaluto niya. Ayan. Para siya talagang cake na yan. Ang sarap.
At hindi lang basta-basta itong puto. Kasi may palaman po siyang cheese. At itlog na pula. Yan, itlog na maalat. Pula. The best. Best? Ang sarap pala na. Pwedeng-pwede na talaga siyang lagyan ng icing. Plan ko, bala kong gumawa ng ng red velvet para ipakita ko sa inyo. Pero ito pa lang, dahil sa maraming nagre-request na bakit hindi naman stick daw ang gawin kong cake. So, ito na po ang request. Ang request nyo, ayan. Gumawa po ako ng cake na napakasimple lang. Hindi na natin kailangan pa ng stand mixer, hand mixer para makagawa tayo ng cake. Dito pa lang sa ating puto cake na ito, masasabi kong hindi nga siya lasang puto dahil napakasarap niya. So ayan mga kawaray, kung nagustuhan niyo po itong aking video ngayon, itong aking recipe ngayon, subscribe niyo po ang aking YouTube channel, ang Madiscarding Waray. Thank you po sa inyong lahat. Salamat po sa panunood niyo palagi sa aking YouTube channel. Kung sakaling gusto nyong hiramin na ang aking mga picture na ito na pwede nyong i-post ngayong darating na February, pa-order nyo po ito, dalawin nyo po ang aking Facebook page, Cake by Ate Jazz, at syempre ang aking Facebook para friend tayo. Ayan, follow nyo po ako doon, Hasmin Cabikis. Thank you sa inyong lahat. Salamat po at sana kung nagustuhan nyo, don't forget to subscribe my YouTube channel. At shoutout na po natin si Ma'am Adelaida Reyes. Ang sabi niya, okay ang malagkit na bigas, mas mabili kaysa sa kamuting kahoy. Okay na talaga ang mga tips na ituturo mo. Try ko yan. Ayan, eto na ang nagbabalik natin, si Rene Cervantes. Shoutout po sa inyo. Good morning kabayan, happy Kings and God bless po. Matagal na din di makabisita sa YouTube mo kabayan, na husay sobra lalo. Ayan, shoutout po sa inyo at salamat at kayo ay muling nakabalik at nanood sa aking mga video at ang aking mga recipe. Shoutout po at Happy New Year po sa inyo, Ma'am Rene Cervantes, aka Ma'am Helen. Thank you po sa walang sawang panonood at binabalikan nyo rin po ang aking YouTube channel. At shoutout din po natin. Si Ma'am Welma Duwalo. Sabi niya, salamat ma'am, sarap naman po. Ayan, Happy New Year po sa inyo. Shoutout din po natin si Sir Arnold Manela. Wow, ang sarap. Magluluto po ako niyan. Pagdagdag sa kabuhayan pa. Shoutout from Davao de Oro. Ayan. Sa lahat ng mga taga Davao na nanonood ngayon, shoutout po sa inyo. Especially kay Sir Arnold Manela. Ang sabi niya, wow, ang sarap. Magluluto po ako niyan. Pagdagdag sa kabuhayan. Ayan, shoutout po sa inyo at sa family nyo. Thank you po sa lahat ng mga nanonood sa akin, lalong-lalo na sa Davao. At eto, hindi pa huhuli nating i-shoutout si Ma'am Lily Marmol. Good morning, Miss Jazz. Ang galing naman. Pinadaling pichi-pichi. Try ko po ito, Miss Jazz. Salamat sa binahagi mong bagong kaalaman pang negosyo. Thank you again sa Madiscarding Waray. Have a wonderful day and family. Shoutout din po natin si Cristina Lopez. Hi po Ma'am Cristina Lopez. Ang sabi niya, salamat po. Ang sarap naman yan. Gagayahin ko yan. Pichi-pichi malagkit. God bless you po. Ayan, shoutout po sa inyo Ma'am Lily Marmol and then si Ma'am Cristina Lopez. Shoutout po sa inyo at sa walang sawang panonood nyo. Thank you po sa inyo. Shoutout din po natin si Jenny Literal. Ayan, ang nagbabalik si Ma'am Jenny Literal na palaging ito ay nag-comment sa atin noon. Galing mo talaga magluto. Thank you po. Si Ma'am Mary Angel Calduza. Ang sabi niya, matry ko niyan. Mukha palang masarap na. Thank you po. At ito nga ay si Ma'am Jenny Literal na noon ay palagi siyang nag-comment sa akin. At hindi lang talaga umabot yung palaging nanonood si Ma'am Lily Marmol. Mas lamang kasi ang comment ni Ma'am Lily Marmol, kaya siya po ay nabigyan natin ng donut maker. Ayan, sa susunod po ay magbibigay po ako ng oven. Shoutout din po natin si User A. Ang sabi niya, sarap naman yan. Shoutout po natin si Virginia Rigel. Ang sabi niya, look, yummy. Thank you for sharing this dessert. Thank you po sa inyo. At ulitin ko, kapag umabot ako ng 100,000 subscribers, dalawa po ang mapipili ko, mabibigyan ko ng
oven. Ito po ay pasasalamat ko sa lahat ng mga nanonood at ang aking mga subscribers. Thank you po sa inyo dahil kung wala kayo, kung wala ang nanonood sa akin ay wala po ako dito ngayon. Hindi po ako mag-a-upload ng kung ano ng recipe dahil sa inyo po ay nai-inspire po ako at lalong ginaganahan pa pong mag-upload ng aking mga paninda. Ayan, shoutout din po natin si Ma'am Marisa Bombales. Ito, nagbabalik ulit si Ma'am Marisa Bombales. Wow, salamat bagong recipe ng Pichi. Pwede pala malagkit panibagong pambenta. Happy New Year, Kawaray. God bless you and your family. Ayan, thank you po. Uulitin ko ito ulit, si Ma'am Marisa Bombales. Siya ulit ay nag-comment at ito'y palagi ko din siyang nakikitang nagko-comment sa akin at hindi lang talaga niya tinuloy-tuloy ang kanyang comment. Isa ito sa palagi at talagang kapag nag-upload ako ay nandun at palagi siyang nakikita ko ang kanyang pangalan. Thank you po sa inyong lahat. Thank you and Uulitin God bless ko, po sa ating God bless lahat, po sa ating lahat mga kawaray.